Pagdating namin sa aming room, isagad kong kinuha si Indayana sa kanyang tatay para naman makapagpahinga. Hindi kasi nakatulog yung aking Diyosawa habang siya ay nagbabantay kay Indayana. Isang room lang pala yung aming kinuha. Ayaw kasing kumuha ng aking biyanan ng isa pang room kasi gusto niya na magkakasama kami sa iisang room. So nagpadagdag na lang kami ng isang bed. Yan pala yung entrance ng aming room. Mag-room tour muna tayo dito sa aming nakuwang room at meron sila dyang maliit na cabinet. Then pupunta na tayo dito sa kanilang toilet. Papailawin muna natin yung ilaw sa loob ng toilet para maliwanag. Pagbukas ng pinto is bubungad yung maliit na sink. Tapos merong salamin, bowl. Tapos sa likod nitong pintuan is yung shower. Yes, maliit lang yung kanilang shower area kasi maliit lang yung toilet na ito. Para sa akin, okay na kasi nga super linis. Naka-rest na ng bonggang-bongga yung aking Diyosawa, so lalabas kami with the fam bomb. Very excited na yan si Indayana na lumabas kasi early, hindi namin siya pinalabas. Grabe kasi yung init, tapos navaksinan si Indayana, so hindi advisable na ilabas namin si Indayana na grabe ang init. 5 in the afternoon na, so hindi na masyadong masakit yung silak ng araw. So it's time na para ilabas nga si Indayana. Nandito na pala kami sa labas. Inaayos ng aking mother-in-law tsaka ng aking Diyosawa yung aming anak sa stroller. Isa lang ito sa mga resto na malapit sa aming hotel, kaso nga lang di pa sila open kasi under renovation pa sila. Napadpad kami dito sa may gilid ng dagat. I don't know kung ano yung tawag dito, nakalimutan ko. Basta aakyat dyan sa itaas yung aking Diyosawa kasi meron dyang lakaran na mahaba. Dahil mabigat na yung aming anak, so yung aking Diyosawa na lang yung nagbuhat sa kanya papunta doon sa itaas. Mahirap na kasi umakyat dito kasi wala talagang proper na daanan. Nandito na kami sa itaas, parang iiyak pa yung aking anak kasi nauna siya ditong umakyat at hindi niya kami nakita. So ayusin na naman ng aking Diyosawa si Indayana sa kanyang stroller. Ang sarap-sarap ding mag-jogging tsaka maglakad-lakad dito every morning and in the afternoon kasi hindi masyadong masakit yung init and super sarap ng hangin na malalanghap. Tanaw na tanaw mo rin yung ibang part ng dagat na super ganda. 1, 2, 3, 4. Ichigo. Dahil tapos na kaming maglakad-lakad sa may area ng dagat, so dito naman kami pupunta sa may area ng mga hotel. Super dami at ang gaganda ng mga hotel na nakapalibot dito sa Venus. Isa lang yung hotel na ito ng Aphrodite. Tingnan nyo naman yung kanilang pa-interest, diba? Beautiful ang mga flowers, tapos sa gilid nito is meron silang pa-resto. Yung mga price pala ng mga hotel ngayon, dahil nga hindi pa season ng mga tao na pumunta dito sa dagat, is mura pa. Pero pag mga July until September, is medyo mahal na yung mga pricey nila. Kasi nga ang dami ng tao na pumupunta. Napadaan kami dito sa may store ng baklava. Kung hindi ako nagkakamali, yung baklava is isa sa mga pagkaing Turkish. Bumili na kami dyan ng mga 4 na piraso kasi yung lasa niya is grabe talaga katamis. Diana Chefach. Pumasok kami dito sa isang store para bumili ng tinapay pero nagbebenta pala sila ng iba't ibang klase ng mga ganito, o diba? Super gaganda ng kanilang mga benibenta, parang mga antique yung kanyang itsura. Ay, grabe, nakarating na rin kami sa wakas sa harap ng aming hotel. Grabe talaga yung aming nilakad na magpamilya yung asawa ko. Parang hindi siya napagod. Kaming dalawa ng aking biyanan is pagod na pagod. Pagdating namin sa room, isagad akong pumunta dito sa aming frigidaire para kumuha ng pagkain. Grabe talaga yung gutom ko. Grabe kasi yung nilakad namin, inikot talaga namin yung buong Venus para makita yung kagandahan nito. Alam nyo naman na mataba na si Akech, so grabe gidya ang akon nga kahapo. After kong kumain is lumabas muna ako dito para naman makapagpahangin at tingnan nyo naman yung aking napakagandang view dito sa aming balkon. O, diba? Wala pang masyadong tao na naglalakad sa labas kasi nga konti pa lang yung mga tao na pumupunta dito sa dagat. Super sarap talaga sa pakiramdam kapag ganito yung view na makikita mo, especially na tanaw mo yung dagat. Yung ibang mga tao dito is mahilig silang pumunta sa bundok kasi mahilig silang mag-hiking. Katulad ng aking asawa, kaya sorry na lang sa aking asawa kasi kami ng aking biyanan is mahilig sa dagat.